magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Serve Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kayo. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-23 sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Isang makulimlim na araw ng Martes. Sa ngalan po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District Radio Program and Media Action Group. Magandang tanghali po. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama. Siyempre magandang tanghali sa the man behind the LBKM Police Colonel Benliner Capili, CDDS Chief District Directorial Staff, Eastern Police District. Kahapon maganda yung panahon, ano? Congratulations sa lahat ng ating mga alagad ng batas. Gayon din po sa ating mga teachers, sa mga magulang, higit sa lahat, sa mga estudyante. Na kung saan po, lahat ay naging excited kahapon, ano? Both the parents and the students. Biro nyo nga naman, after 2 years ay muli silang nagbalik at nagkita-kita pong muli. Isa na dyan yung aking apo. I miss you. Hitik na hitik po tayo ngayong araw na ito at napakapalad natin dahil kasama po natin ang mga awardees natin, ano?
sa katatapos lamang. Mamaya po, yan po ay babanggitin sa atin ng aking co-anchor. Belated happy birthday sa aking co-anchor from Marikina City Police Station kay Police Lieutenant Julius Criste. Nagdiwang po ng kanyang tunay na nakaarawan. Okay, so tulad po ng aking nabanggit, mamaya-maya po, no? Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng Valyacar Transit Inc., at ng PAMI, Passenger Accident Management and Insurance Agency, accredited insurance provider. This is under LTFRB Insurance Program, the PPAIP, Passenger Personal Accident Insurance Program, 23 years in service as insurance company. Okay, mamaya po, tulad ng binanggit ko, isusurprise namin kayo. But meanwhile, syempre thank you sa aking pilot kay Police Corporal Robin Barameda. Nasa tabi ko na po ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Flory. Bago po lahat, pagpupugin po muna sa ating Chief PNP, Police General Rodolfo S. Azurin Jr. at sa ating pong bagong talagang Regional Director, Police Brigadier General Jonel C. Estomo, at ang aming pong halos isang linggo pa lang pong District Director, aming Police Colonel Wilson C. Asueta, at ang Command Group po kay Police Colonel Oscar Hasildo, ang aming DDA, at ang aming Police Colonel Jesse Tamayo, ang aming DDO, at ang ating pong Action Man, Police Colonel Bill Leonard Capili, ang ating CDDS, at ang ating pong Chief ng DICAD, Police Lieutenant Colonel Renan B. Patam, ang ating pong ang inyong pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Santos. Bumabati po ng magandang tanghali sa lahat po ng nakikinig at nanonood live sa ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. At ang akin rin pong misis, binabati ko rin po. Magandang tanghali, Ma'am Joyce. Tama ba ka, Ma'am Joyce? Okay. So bago tayo magpatuloy, maaari nyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nasa YouTube din po kami. At sa inyong talapihitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. Tulad ng nabanggit ko kanina, thank you very much sa ating technical side, ano? Kay Engineer, kay Arnold, kay Jigger, kay Kuya Ray. Kahapon pa kami nagkakagulo dun sa ABP. Thanks! So this time, atin na pong ihahatid, no? Pero, can I have isang masigabong palakpakan? Kahit pa hindi pa natin sila ini-introduce, but I want to greet them, no? Nais natin silang pasalubungan ng isang masigapong palakpakan dito po sa ating mga awardees, no? Yan. Suspense yan, Arnold. Pinuputol-putol mo talaga. Sila po yung awardees natin during the 121st Police Service Anniversary held at NCRPO last August 9. Alamin natin yung kanilang mga sikreto, mga kasipagan, mga accomplishment, mga programa at proyekto. Lalo higit po, kaya nagbunsod po na sila ay maging awardee ng Police Service Anniversary. Okay, this time atin pong ihatid ang ilang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Magkapatid na online seller tiklo sa pinaigting na operasyon ng Eastern District's Anti-Cybercrime Team. Ang detalye ipasok mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang dalawang sospek matapos magsagawa ng entrapment operation ang Eastern Police Anti-Cybercrime Team sa pakikipagtulungan ng Substation 2 personnel ng Pasig City Police Station. Ayon sa salaysay ng biktima,
Nabili umano nito ang video card sa online marketplace na nagkakahalaga ng 4,500 pesos at nang kanya nang binuksan, nalaman nitong luma at gamit na ang naturang item. Dito na nga niya kinumpronta ang mga naturang suspect sa pamamagitan ng messenger, ngunit nakatwiran ng maayos at bago ang naturang produkto hanggang siya ay blinak na sa messenger. Sa puntong ito, agad nagtungo ang biktima sa himpilan ng Eastern District Anti-Cybercrime Team na agaran namang nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakadakip ng dalawang suspect na kinilalang sina Jester Sula Benito, 20 taong gulang, at G. Sula Benito, 32 taong gulang. Nahaharap ngayon ng suspect na si Jester Benito sa kasong paglabag sa Article 50 and Article 52 ng RA 7394 at paglabag sa Article 315 o estapa in relation to Section 6 of RA 1075. Habang si Jesty Benito naman ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5A o aiding and abetting in the commission of RA 1075. Ang mga naturang suspect ay nakapit ngayon sa Pasig City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Higit sa 270,000 na halaga ng ipinagbabawal na droga na sabat ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay Robin. Arestado ang 4 na suspect matapos ang isinagawang bypass operation ng Marikina SDEU na pinangunahan ni Police Lieutenant Joel C. Candano at sa pamumuno ni Police Colonel Gerson S. Visayas, officer in charge ng Marikina PNP, pasado 1:00 ng hapon noong 19 ng Agosto taong kasalukuyan sa kahabaan ng Paterno Street, Barangay Parang, lungsod ng Marikina. Ayon sa report, nagpanggap umano ang pulis na pusher buyer at positibong napagbilhan ang mga suspect na kalaunay kinilalang sina Anthony Jude Vizcaya, John Bert Gomilla, Joel Di Malanta at Gerald Bass. Nasamsam sa mga suspect ang tinatayang 40 gramo ng shabu na may DDB value na 272,000 pesos. Kasalukuyan namang nakapit ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay mo, Robin Barameda. Ihatid naman po ang mga accomplishments ng Eastern Police District mula po kay kaagapay Patrolman Cortez. At para naman sa mga accomplishments ng Eastern Police District, nagkaroon ng PNP Core Values Enhancement Seminar na pinangunahan ng ating Chief District Directorial Staff, Police Colonel Benliner L. Capili, na nilahukan ng mga kapulisan kasama ang Council of Interfaith Leaders at life coaches mula sa samahang Bless Our Cups noong August 18, 2022. Layunin nitong pagtibayin ang ugnayan ng mga religious leaders, kapulisan at palakasin ang spiritual at moral welfare ng mga ito. Nagsagawa naman ng anti-criminality at anti-terrorism lecture ang mga kapulisan ng District Community Affairs and Development Division sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Reynan V. Patam, hepe ng nasabing dibisyon, noong August 18, 2022 sa San Joaquin Elementary School, Barangay San Joaquin, Pasig City. Ito'y dinaluhan ng women and youth sector na naglalayong imulat sila kung paano maiwasan ang pagsanib sa mga leftist groups at upang mapigilan ang paglaganap ng krimen. Nagkaroon naman ng Clinical Stress and Anger Management Seminar noong August 19 na pinangunahan ni Police Colonel Benliner L. Capili, Chief District Directorial Staff, na nilahukan ng mga piling kapulisan ng Eastern Police District. Layunin nitong mapabuti ang mental health condition ng mga kapulisan, maproteksyonan at maagapan ng posibleng masangkot sa mga di kanais-nais sa sitwasyon na dulot ng stress o tensyon. Ang Eastern Police District sa pamamagitan ng District Community Affairs and Development Division ay nagsagawa din ng balik-eskwela gift-giving activity noong August 19, 2022 sa Nagpayong High School, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, na kung saan ang mga estudyanteng benepisyaryo ng ADAPT Student Program ay hinandugan ng mga school supplies na magagamit nila sa darating na pasukan. Ang nasabing programa ay naglalayong matulungan
ang mga kabataang kapuspalad sa kanilang pag-aaral. Samantala, nagsagawa ng community outreach program at kasimbayanan ang kapulisan ng Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing District Director na si Police Colonel Wilson C. Asweta na ginanap noong August 19, 2022 sa Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. Ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng District Community Affairs and Development Division sa pamumuno ni Police Major Leomar U. Vicente kasama ng mga tauhan ng Station Community Affairs and Development Section San Juan City Police Station at ng mga kasundaluhan mula sa Joint Task Force NCR at ilang membro ng EPD Advocacy Support Group sa pakikipagtulungan at suporta ni Honorable Jaime Tabirao, chairman ng nasabing barangay. Nagbigay naman ng maikling lecture ang mga kapulisan patungkol sa pag-iwas sa krimen at iligal na droga. Kasunod naman nito ang pamamahagi ng mga food packs para sa mga benepisyaryo ng nasabing aktibidad. At yan po ang kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Elizabeth Cortez. Okay, maraming salamat kay Patrolman Elizabeth Cortez. We have 10 minutes after 12 o'clock. Ang mga balitang ito ay handog sa atin ng Valyacar Transit Inc. at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc. This time, atin naman po gihatid ang mga activities na isinagawa for the whole week ng ating District Director. Yan po ihatid sa atin ni Patrolman Noreen Navales. Para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw, nagkaroon ng arrival honors para sa ating bagong talagang District Director na si Police Colonel Attorney Wilson C. Asweta noong August 16, 2022. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga EPD Command Group, D-Staff, COPs Pamamarisan, Force Commander DMFB at iba pang mga officers ng EPD. Ang ating bagong direktor ay nagbahagi ng kanyang guidance at mensahe sa mga kapulisan ng EPD na panindigan ng mga direktiba ng ating Chief PNP, particularly ang kanyang programang MKK = K at PPSO. Kinagabihan naman ng August 16, 2022 ay personal na in-inspect ng ating District Director ang Substation 1 ng Pasig City Police Station at DMFB upang masiguro ang kanilang kalidad bilang tagapamayapa at mapaalalahanan ang pananatili ng kaayusan at kalinisan ng kanilang area o opisina. Ang ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asweta kasama ang COP Pasig, Police Colonel Roman C. Arugay at Substation 2 Pasig City Police Station Commander, Police Lieutenant Jason G. Lovendino ay nagsagawa ng bisitasyon at inspeksyon sa Rizal High School noong August 18, 2022. Ito ay upang makasiguro na ang lahat ay nakahanda na para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante kahapon. Siniguro naman ng EPD na napalakasin at paigtingin ang police omnipresence sa mga paaralan na nasasakupan sa pamamagitan ng paglalagay ng PADS o Police Assistance Desk at pagpapatrolya. Personal namang in-inspect ng ating District Director kasama ang EPD Command Group at COP Pasig City Police Station ang billeting area ng mga delegates para sa Asian Volleyball Championship 2022 Cup for Women at Discovery Suits sa Ortigas Center, Pasig City noong August 18, 2022. Pagkatapos ay dumiretso naman sa Phil Sports Arena kung saan ginanap ang naturang kompetisyon upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng ating mga delegado. Kahapon naman August 22, 2022 ng umaga ay nagsagawa ng courtesy call ang ating bagong talagang Colonel Attorney Wilson C. Asweta sa Mayor at Vice Mayor ng lungsod ng Pasig, Honorable Victor Maria Regis Vico Soto at Honorable Robert Dodot Jaworski na kanyang kasama ang mga command group. Pagkahapon na may kanyang pinuntahan ang Mayor ng lungsod ng Mandaluyong, Honorable Benjamin S. Abalos Sr. Ang nasabing courtesy call ng ating direktor ay naglalayon na magkaroon ng matibay na ugnayan ang PNP at lokal na pamahalaan para sa proyektong pangkapayapaan laban sa krimen, illegal na droga at terorismo. Samantala, sa August 30, 2022 na may isasagawa
ang ating 48th EPD anniversary coinciding to the 121st Police Service Anniversary Celebration na kung saan ang ating Regional Director, Police Brigadier General Jonel C. Estomo ang magsisilbing guest of honor and speaker. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Navales. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Noreen Navales. At yan po ang mga inihatid sa ating balita. Gayon din po ang mga accomplishments ng Eastern Police District, activities ng ating District Director. Kaya 15 minutes after 12 o'clock and this time, nais po nating batiin ng isang magandang tanghali si Attorney Eric Valero, ang OIC Director ng Legal, LTFRB, Police Lieutenant Colonel Exodus Hill, ang team leader ng District Medical and Dental, at gayon din si Police Lieutenant Colonel Marian Evdane, ang District Chief ng Forensic, and Attorney Michael Justin Baldugo, ang Chief Legal. Gayon din sa The Action Man is Watching, magandang tanghali po sa ating Action Man, at kay Corporal Parungaw at ang Substation Marikina. Everyone in Marikina City Police Station is watching. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At meron pong special greetings. Meron tayong birthday. Extended naman tayo no? Hahandugan natin ng birthday song, yung ating birthday celebrant. PMS si PMS Marlon Eleuterio, Chief Clerk po ng CDDS ng EPD. Happy birthday. Happy birthday, sir. Okay, to everyone celebrating their birthday on the 23rd of August, happy birthday and belated happy birthday sa ate ko, last August 21. Ulit, magandang tanghali sa bumubuo po ng Eastern Police District Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, headed by Police Colonel Benliner Capili, CDDS, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, Police Lieutenant Julius Criste, Police Lieutenant Michael Marcos Mase, siyempre kay John Matulak, kay Police Corporal Nese Rezo, Police Corporal Robin Baraveda, kay Patrolwoman Cortez, kay Patrolwoman Noreen Navales. At magandang tanghali ulit kay Attorney Eric Valero, gayon din kay Attorney Marco Fino. Okay, this time, tulad po ng ating nabanggit, siguro nais ko ulit humingi sa iyo ng isa pang masigabong palakpakan bago natin i-play yung kanilang AVP. At from the moment na binigay mo yung palakpakan nabibigay natin yung kanilang awards. Okay, we have with us the best DMFB NCRPOY District Mobile Force Battalion. Mamaya na, surprise! Also, we have with us from Marikina City Police Station, Best Senior PNCO for Operation NCRPOY. Surprise din! Okay, this time, uunahin po nating i-play ang AVP ng District Mobile Force Battalion ng Eastern Police District, headed by the Acting Commander. Mamaya na, surprise. Go. District Mobile Force Battalion, headed
headed by the Force Commander, plays a pivotal role in keeping the community safe from any detrimental threats. This force fully endeavored to carry out its mandate in order to attain its vision to be a dependable, motivated, competent, efficient, responsible, capable, and respected District Mobile Force Battalion, supporting the local police stations in the eastern part of Metro Manila. The DMFB headquarters proudly stands in the 1,000 square meters busy land co-located in Metro Commercial Complex within Ortigas Business Center along Meralco Avenue, Pasig City. It is where the artistically designed refurbished container vans, which serves as offices and barracks, were placed. In the advent of the founding of Eastern Police District, this force was formed as the backbone of the operating unit under the direct control of the district director. In 2002, the operation name of this force was District Special Action Unit. In January 2010, it was renamed to District Public Safety Management Battalion. The term management was dropped and it was renamed to District Public Safety Battalion on July 5, 2010. It was then renamed to District Mobile Force Battalion on December 21, 2017. Run by the 15 dignified police commissioned officers headed by Force Commander and 391 police non-commissioned officers with a total strength of 406 strong-willed personnel. Its mission and vision serves as the guiding principles to the men and women of the force, performing internal security operations, counter-terrorism, civil disturbance management, crisis management, relief and rescue operations, making the Metro East a safer place to live, work, and do business. But the movement of this force wouldn't be possible without the force's different capabilities. The administrative capabilities, DMFB intelligence operatives, Force Community Affairs Section, and the Battalion Health Unit. The first mobile force company, which is responsible in providing security within the area limits of its jurisdiction, including visual inspection of vehicles, on the strict implementation of IATF guidelines, and quality service lanes within the different established 24/7 border control points located at the second mobile force company, which provides personnel for civil disturbance management operations, renders civic assistance during civic actions, search and rescue operations during disaster and natural calamities, and conducts urban strategic management patrol, wherein 25 8-man teams are conducting foot patrol in public convergence, critical and vital installations, transportation hubs, churches, and business commercial areas to enhance the police visibility within AOR. The third mobile force company, which is the support company of this force, which provides personnel on standby for any immediate deployment or augmentation as support for the 4 local police stations of Eastern Police District, security of personnel to City Hall of Justice, The Rapid Deployment Company, composed of special weapon and tactics personnel who conducts mobile patrol within Ortigas Business Center, and the Tactical Motorcycle Riders Unit that conducts motorcycle patrol along C5 Road. discipline, professionalism, and excellence by painstaking efforts of the DMFB personnel is evidence of numerous accomplishments
awards, and commendations received under the leadership of Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Mangaldan. Won as champion and first runner-up in different category in APD Director's Cup Firing Proficiency Test, and Force Commander awarded as first runner-up in Fastest Shooter category on May 25, 2022. Awarded as the overall champion during the NCRPO CDM Competition 2022 with a record of 1 minute and 35 seconds in performing the 8 basic CDM formation and best unit for the CDM equipment inspection held at NCRPO Grandstand on April 26, 2022. Awarded as the Best Battalion of the Year in NCRPOY during the 121st Police Service Anniversary on August 8, 2022. The District Mobile Force Battalion will stand still and continue to remind us that the task at hand is not an easy job. As we unite to a common goal, the community and the Philippine National Police will achieve much more. Serbisyong may pagkukusa at malasakit. Diyan ang tatak, DMFP, the vanguard of the East. This time, we are now playing the AVP of ESCADS of Marikina City Police Station. Yan po ang AVP ng ating isa pang awardee, Police Staff Master Sergeant Vanessa D.G. David, Best Senior PNCO. Ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, ang programa ito handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng PharmaServe, at ng Valyacar Transit Inc. Ganyan din po ang Passenger Accident Management Inc. headed by its President, Ms. Riza Atayde. Ganyan din ang
Sales and Vice President ng Sales and Operations, Mr. Christian Nukum. Okay, we're going to introduce our guest after our station break. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. He is from PNPA Class 2002, Class Sinaglaya. Nag-undergo po siya ng Police Intelligence Officers Course, Investigation Officers Basic Course, International Law Enforcement, United States Army Parachute Badge, Money Laundering and Terrorist Financing Course, Basic Rigor. Is this Rigor? Ayun, Basic Rigor Course, Urban Counter-Revolutionary Warfare Course, Instruction in Internal Security Operation Course, SAF Basic Airborne Course, PNP SAF Commando Course. No wonder awardee, no? Ang lahat po ng assignment ni Sir is almost napansin ko lang, ano? He came from Special Action Force and the rest yung 2012 niya, PNP AKG Anti-Kidnapping Group. Tama ba, Sir? Nanggaling din si Sir sa Cordillera. Alam mo, partner, ba't gano'n, no? Inihanda mo, tapos ngayon hindi mo makita lahat yung inayos mo. Anyway, kasama po natin, ano? Siguro mamaya ko na lang idadagdag yung iba nating nais na idagdag pa, no? And again, from the deepest part of our hearts, we are very proud of you, Sir. Kasi batang-bata pa si Sir, ano? Sa nakikita ko po, sa dami ng kanyang awards, sa dami ng kanyang accomplishment, sa dami ng kanyang trainings, seminars and everything, talagang naroon po talaga yung isang expert na opisyal. So we are very proud to present to you. Papakilala natin si Sir, pero after a while, papakilala na din natin yung isa pa nating guest. Ano? Again, tulad ng sinabi ko kanina, from PNPA Class 2002, Class Nagtala. We have with us Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Mangaldan, Chief ng Sir? Force Commander. Force Commander ng? Samahan mo na ko. Bali ng EPD District Battalion. Okay. DLFB, Magandang tanghali sa inyo, Lieutenant Colonel Mangaldan. Magandang tanghali, sir, at welcome po dito sa ating programa. Bumati po kayo at again, Arnold, proud na proud po kami
na makasama ang ating mga awardees. Sir? Thank you, Ma'am Flory, and of course, thank you, Robert. Yes, sir. And of course, aking kasamang awardee si Sergeant David, in behalf of the DMFB. Thank you so much for having me here, and maligayang pakikinig at panonood sa ating mga nanonood at mga nakikinig sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan TV program ng DWBL. Good afternoon. Oo, kasama pa sir dun sa niya, sa Training Management Officers, Human Resource Management Officers, AFP Strategical Civil Military Operations Online Officers Course, Post-Blast Investigation Course, Identifying and Developing Investigative Info Course, FBI Homicide Investigations Training, Anti-Kidnapping and Hostage Taking Training Course. Ano ba yan? Ang dami. CMO training pala si Sir. Oo, meron pang Arnold, may FBI training pa si Sir. Ngayon, tignan naman natin ang ating isang binibini. Binibini daw, pero kala nyo matikas ito. She is indomitable of NCRPO Bats Lingkod Bayan, Class 2005 of Philippine National Police, being in service for almost 17 years. Her abilities as police officer has brought her honors and awards, which make her a woman with sharp instincts, compassionate siguro to, and heart for service. Dedication to work and her excellence in the private sector. Her valuable commitment to PNP as police officer motivated to help those who are in need of her service. Aside from being a hardworking person, she is also known as loving mother and responsible wife. PSMS David strongly believes that education is a continuous process. She did not limit herself to gain new knowledge and skills to adapt to the fast-paced, changing environment. She finished her master's degree in management major in public administration in Philippine Christian University 2011 to 2013 and when she was police officer 3. PSMS David has undergone capability enhancement to develop her knowledge and skills on November 26, 2018 December. She finished Field Training Officers Course, Class 13, 2018. She received Certificate of Excellence from Regional Director of NCRPO for being top 1. She also undergone training on drug abuse resistance, Officers Training, NCRPO Class 2018-2001, conducted from March 5 to 16, 2018. Women and Children Protection Specialist course conducted from December 12, 2011. Criminal Investigation Course Class 7809 conducted April to June 2009, ranked top 4. PSMS David has been assigned at Station Community Affairs and Development Section since 2017 of October. So, hindi na natin babasahin ang lahat-lahat. Talaga namang introduction pa lang ay nakikita natin bakit nila na-receive yung award, partner. Yes, partner. Ulitin ko, no? Si Police Lieutenant Colonel Mangalda. Tama ba? Mangaldan. Oo, Mangaldan. Mangaldan. Oo, he is the commander ng ating District Mobile Force Battalion. He is awarded as the best DMFP NCRPO-wide during the 121st Police Service Anniversary. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Si Police Staff Master Sergeant Vanessa D.G. David was awarded Best Senior PNCO for Operations NCRPO-wide. The same. Yes. 121 Police Service Anniversary. Congratulations po. So this time siguro simulan natin kay Sir muna, no? Partner. Yes, partner.
Oh, congratulations daw, Marikina PNP React. Congratulations. Siyempre sa ating madaming congratulations kay Saldi sir sa Sedlay from DMFB. Kung pa-shoutout daw sa mga Shoutout. tiga-DM. Okay, simulan mo na partner, no? Kasi partner, bali, tanungin ba natin yung sekreto? Dito pa lang sa credential nila. Maano ka na, may idea ka na partner eh. Partner, bali yung sinasabi ng ating Chief PNP, lalo na din sir sa MKK plus K, no? At yung sa ating NCRPO, yung SAFE, yung sinasabi lagi ni Regional Director Police Brigadier General Estomo na seen, appreciated, felt, and extraordinary police officer, sir. Paano natin maugnay yan doon sa ginagawa niyo po ngayon, lalo na po para po sa nakakaalam o hindi pa nakakaalam, umiikot po ang ating mga personnel ng DMFB. Kagabi lang may nakita ako, umiikot kasi talagang pinicturean ko pa siya, sir. Pinicturean ko pa sila. Talagang ito nga yung sinasabi na tulog ang ating community pero nandiyan ng ating mga kapulisan. Pwede ba natin, sir, maikwento kahit maramdaman ng community natin na ligtas sila kahit po sila itulog? Yes, Robert, thank you. So in response doon sa challenges ng ating national leadership and in support also doon sa peace security framework ng ating PNP na si Police General Rodolfo Santos Azarin Jr. And yung ating programa dito sa NCRPO na pinapangunahan ng ating mahal na Regional Director na si Police Brigadier General Jonel Estomo at sinusuportahan ng ating District Director na si Police Colonel Wilson Asweta, itong sinasabi natin na safe, that the police officers must be seen, appreciated, felt, and must be extraordinary police officers. So we came up with a strategy on how to emphasize or paigtingin pa yung ating police visibility. Ito yung binuo namin na strategic patrol or strategic urban patrol teams. Yung partner, urban patrol teams ng umiikot ngayon dito kasi sa probinsya, combat patrol po yung ginagawa. Pero pagdating dito sa Eastern Police District, yung strategy po na ginagawa ng ating bisita ngayon. Sige sir, ano pa po yung pwede pa nating ipaalam sa community na ginagawa natin? Ayan, so 24/7, nag-create ako ng 200 personnel, which is 25 teams, 8-man teams. So that is all around 200 personnel. At sila tong mga umiikot-ikot dito sa ating mga business commercial area, yung ating mga critical and vital installations, transportation hubs, places of convergence, places of worships, at kung ano pa yung mga dididikta ng ating crime maps na kung saan kailangan ng police visibility. Yes sir, may nakita ako, may pinapirmahan sila sa isang security guard or force multiplier natin doon sa isang establishment. Huminto talaga ako, then I introduce myself na ako taga District PIO. Nakita ko sir, they are dedicated talaga. So bahagi yun ng sabi nga na ginagawa na may may malasakit sa kapwa. Kaya pumapasok dito sir yung MKK sir, equals K. So paano pa natin sir convince or ma-appreciate ng community ang ginagawa natin, lalo na sa gabi sir, talagang by foot sila partner. Hindi po sila by mobile. By foot sila. Talagang may bit-bit sila na may mahaba, naka-vest. Kitang-kita naman kahit nasa gabi kasi meron silang reflectorized vest na nakikita. That makes them very significant doon sa ating mga local police personnel na kung saan ay they are wearing yung reflectorized vest. So it is a 15-kilometer distance yung papatrolyahan ng isang team. So yung 15 kilometers na yan na-divide into 15 waypoints. So may mga kanya-kanyang objectives diyan. So yun ang mga nakikita mo na kinakausap yung mga security guards as part of the community engagement and target hardening. Yung partner na naka-connect ngayon. Pero bago ka magtanong, nais kong i-congratulate. Parang during the Commander's Challenge, parang si Sir yata won as the fastest shooter. Parang tama ba ako?
Oh, Yes. congratulations. At Talagang saka, ano tactically din? proficient din ang Oo, DNFB. tsaka congratulations dahil sila din ay nanalo doon sa CDM, CDM. competition. Yes. Mamaya tanungin natin si Sir ulit, ano, na sa dami naman ng awards nila, yun sa fastest shooter, kanya yun eh, no? Di ba? O, so talagang ano. Pero tanungin muna natin si Ma'am. Si ano Oo, naman, as si the Sergeant, station na siya, Sa Sergeant David. assigned siya ngayon sa Station Community Affairs Development Section. Ano ba ma'am yung mga magaganda nating ginawang programa, no, para lalo pa higit na nakatulong ito sa ating mga kababayan, particularly in Marikina, and nagbunsod din, ano, para makakuha ng award ang ating butihing opisyal. Good afternoon magandang hapon, Tita Flory, Sir Santos, Sir Mangaldan. Bago ako sumagot, ma'am, babatiin ko muna lahat po ng manonood natin sa DWBL, lalo-lalo na yung mga Marikina CPS personnel sa pangunguna ng ating Officer in Charge Force Colonel Gerson Visayas at aming Chief Scads kay Police Captain Greco Gonzales. Sir, ma'am, sa Scads po, tuloy-tuloy po ang ating mga outreach programs gaya ng pamimigay ng mga food packs sa mga kababayan natin na mahihirap. At meron din po kaming program na Adapt Asityo kung saan namimigay kami ng mga food packs sa Barangay Tumana. Alam naman natin na ang Tumana po ay isa sa mga depressed area at flood prone sa Marikina City. At binibigyan po natin sila ng mga food packs, and in cooperation po sa ating TESDA, tinitrain po sila para sa livelihood program like paggawa ng sabon, soap making, rag making, para meron po silang pagkakakitaan. And then namimigay din po kami ng mga buto ng gulay, mga seedling, para mayroon silang maitanim at pwede nilang ibenta yung mga bunga ng mga gulay na binibigay namin sa kanila. Tsaka isa sa mga objective po ng outreach program is to in local communities. Hindi lang po outreach, para mailayo po natin, maiwas po natin yung ating mga mahihirap na kababayan na ma-recruit ng mga makakaliwa. No? Kasi mas vulnerable kasi sila na ma-recruit ng mga CPP, NPA. Kaya nagpo-focus po kami sa mga depressed area ng Marikina, sir. So yung SCADS ngayon ay is it the same as ito yung dati nating PCR ba to? PCR. Yes, partner, pareho yan ang community. Oo, kasi you deal more on the community, ano? Okay, puntahan naman natin ulit ang operation naman tayo. Meron kasi kung nais tanungin kay Lieutenant Colonel Mangaldan. Yun, tumama na siguro ako, no? Tama na, partner. Oo. Meron isa sa kanilang function na kung saan po ay I just don't know kung natanong mo, partner, yung mission and vision statement ng District Mobile Force Battalion kanina. Kasi from the mission and vision statement, you could extract out from there yung kanilang ang function nila, no. Pero this is just out of my curiosity. I just want to know, ano po ba in particular itong tinatawag nating rapid deployment? Ano po ito? Rapid deployment, parang continuous deployment ng ating mga operatiba? Yes, Ma'am Flory, thank you for asking that. So yung may isang company size tayo doon sa batalyon na kung tawagan natin ay Rapid Deployment Company. So ito yung composition ng mga ating Special Weapons and Tactics and yung TMRU. Sir, ihahalo ko na to. Yung District Mobile Force Battalion is composed of many battalions pala. Company. Company. Companies po, Sige, opo. sir, sama nyo na rin, Yes. sir, yan, ha? Go ahead, Yes, sir. ma'am. Okay, so first company, ito yung in charge doon sa mga border control security natin. So ito yung mga nakikita natin sa mga territorial boundaries ng Region 4A, Quezon City at saka Taguig. So we have the second company in charge of the CDM and search and rescue. Yung third company, ito yung ating mga headquarters support. So ito yung mga sentinels, ito yung mga kung ano man yung mga kailangan ng district na kailangan suportahan. At saka yung fourth company, ito yung sinasabi natin na Rapid Deployment Company.
So, Rapid, The first company is the one providing security. Tama po ba? third company po. Third company. Yes, ma'am. yun. Go ahead, sir. Go ahead. So, Rapid, short notice, kailangan mag-deploy. So, ito yung nature ng ating SWAT na kailangan yung golden hour, nandun sila makapag-deploy mas mabilis pa sa i-require ng ating pamalahan na police response time. Upang sa ganun ay makasave ng live ng buhay, makasave ng properties at saka yung sinasabi natin na limbs. So, ayan, from the word District Mobile Force Battalion, mobile, nagiging flexible kami. Kung ano yung pangangailangan ng situation, kailangan ng CDM, kailangan ng final option, kailangan ng negotiation, search and rescue, nandun yung word na rapid, short notice, nakakapag-deploy kami ng tao. Okay, partner, since civilian ako and sabi nga natin, we are more on education, ipakilala ko ano ba tong unit na to para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Nabanggit ni Sir kanina, ito ay it's composed of 4 companies, wherein nabanggit kanina ni Sir yung SWAT. Yung District Mobile Force Battalion po ba is composed only of SWAT o magkakahalo na po? Yes, partner, bali ano yun, partner eh. Magkakasama na. Isang company lang yun. Isang company lang yung bahagi ng Rapid Deployment Company ni Sir. Nandun yung SWAT. Then another company again. Kagaya may umiikot dito, no, yung kanilang urban patrol. May another battalion, company rin na in charge doon sa SWAT. Hindi, SWAT din. SWAT din. Bali yung sa Rapid, isang company yon. So, nandun siya nakaposisyon sa kumpanya na yon. Pag nangailangan, ang SWAT team, sila ang magre-react immediately based on the situation na kailangan nila mag-react. Okay, katulad niyan, sige partner, ikaw muna. Bali, particular kasi sa trabaho nga ng DMFD, yung ako kasi naging first commander ako sa Mindanao. Ang dami bumabati kay Lieutenant Colonel Mangaldan. Ano kasi yan? San Carter daw, si San Carter. San Carter. Oo, San Carter. Congratulations daw, Yes, sir. sir. Bali dito sa urban naman, dahil nga ito nga city. Nagrom. So may kanya-kanya silang tasking yung company. No, like the civil disturbance management. Diba, kaya nga sir ang bukod dun sa mission natin na to maintain peace and order, pumapasok din kasi partner yung moral and welfare eh. Particular, ano yung ginagawa natin? Sino nag-training sir nung yung CDM na nanalo? Kayo? Siya din. Wow! May Sir, mga- pinanood ko kasi yun. Sumobra akong believe. So, totoo lang, sir. May innovation All praises. All praises, sir. Talagang sumobra akong believe. May innovation kasi siya partner. Hindi pwede na yun lang nakita mo yun lang. Pwede ka naman lumagpas. Saludo ako yun dun. hanggang Saludo national. ako. Talagang Hanggang sa sabi regional ko, office na. pinanood ko talagang yung preparations nila and everything. And Yung time. yung oras talagang Matutuwa ka nasunod. rin din siya nag-announce. No, yung isa sa announcer doon, personnel natin yun, si Sergeant Raimundo. Yung manner na execution ng DMFB and the manner kung paano na i-deliver yung parang script nila ni Sergeant Raimundo. Kaya sumigat yun, nag-TikTok yan, sir eh. Nag-viral sa TikTok yan yung sinasabi niya. In addition dyan, sir, kasi merong ngayon si Chief PNP about the Kasimbayanan. No? Although you are part of the District Mobile Force Company. And to include also the Marikina. Alam ko ginagawa na to during the time of Sir Kapili. Paano naman natin i-sustain siya na bukod doon sa moral and welfare? Kasi napapagod din ng police natin, partner. So sabi Oo nga, naman, pwede kang tao magpahinga lang pero yan. huwag kang magkukwit. Sabi nga, di ba? Paano sir natin i-boost yung moral naman natin? Kasi alam natin, very busy, no? Very busy na kayo talaga. Pero 'di ba, nananatili sir yung obey first before you complain. Kasi sa police kasi partner, kailangan mo talagang para sa bayan to eh. No? Para sa bayan, pati sa pamilya mo at sa community na dapat mong paglingkuran. Yung moral and welfare sir, paano naman po yung Napapangalagaan. nakaikot na sila, then after that, nabigyan ba natin sila ng pagkakataon man lang na magpahinga para o mamit ang kanilang family. Kasi talagang very busy, partner. Pag nakita mo to, nakakatuwa at may ganitong programa ang DMFB.
Okay, sir. Thank you, Robert. Thank you, ma'am, for asking me that question. Of course, sa lahat naman ng undertakings, 2 factors para maging successful dyan is number 1, yung accomplishment of the mission per se. And then you seek for the welfare and the moral of your troops. Yes. Yan. So, pagkatapos ng mga patrollings, mga hard works, meron silang day off. Continuous po at regular yung day off nila. Yun. So, by team din yung pagbigay namin ng day off sa kanila. And then, may mga success stories na kami tungkol dito sa mga urban patrolling. Nakahuli ang isang team ng isang holdupper sa EDSA. Yes. Nakahuli sila ng isang foreign national na nanggugulo dito sa Ortigas. Nakahanap sila ng isang missing person. Nakapag-responde sila sa mga vehicular accidents. So all of this, hindi namin pinapalagpas ito. Binibigyan namin ng mga commendations and awards. And then additional na sinasabi namin yung mga special privilege leave. So by doing this, na-uplift yung moral nila. And then, nare-renew yung vigor nila after coming from their families, spending time from their families. So, pagpasok sila, masaya na naman sila. High moral na naman sila to do the job. Wow, partner. Oo naman. Nakabalanse, no? Kahit- Binabalanse. At saka kahit naman saan tayo pumunta, kailangan sabi nga, tao lang tayo, no? Na pinagpapahinga. Kapag nagmumula sa ating mga pinuno, no, yung ika nga malasakit na para sa kapakanan ng tao, lalong nai-inspire, no? Yes, partner. Ang isa para magserbisyo. Bago natin balikan si Lieutenant Colonel Mangaldan, ay puntahan ko muna yung ating awardee din, ano? Si Ma'am Vanessa. Since ika nga nakatanggap kayo ng award, we suppose o I suppose na lalo kayong mai-inspire, no? Sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Siguro this time pasagot natin to kay Ma'am kung ano pa ba yung kanilang nais pang ayun. Ma'am, ano pa yung mga activities at niyo saka pa. programa Programs ng na Marikina. gusto nyo pang maisagawa Opo. para mapangalawahan ng award? Tuloy-tuloy pa rin po yung mga programs natin, Tita Flory, like awareness lecture. Nagkakandak po tayo ng awareness lecture sa community at para isa yan sa bold steps in crime prevention. Para alam nila kung ano yung para makaiwas at ano yung mga paraan para hindi sila mabiktima ng mga lawless criminals. At since I was a former WCPD investigator for 11 years, ma'am, naging advocate ako for women empowerment and for women tsaka sa mga children. So nagkakandak ako ng mga bawsi lecture sa community para malaman nila kung ano yung mga rights nila at kung ano yung mga yung mga paraan para maproteksyonan nila yung kanilang sarili laban sa mga mapang-abuso sa kanila. So, again, yung ika nga, no, bahagi ng buhay natin, inspirasyon ng ating mga kapulisan ay yung na-acknowledge naman yung magagandang nagagawa, no? Sabi nga yan ay medalya ng honor, pamana sa pamilya. Yes, Tita Flory. Okay, balikan natin yung ating operations, no? Talagang sabi ko nga lula ako no? Lula ako doon sa kanyang sa dami ng mga sobrang expert when it comes to ano ba matatawag natin? Ano siya? Talagang nababagay sa kanyang designation as the company commander or the battalion commander. ng Oo, at DMFB. hindi rin lingid sa ating kaalaman na hindi lamang operation ang ginagawa ng ating mga kapulisan. Each and every one of you, ika nga, ay may focus katulad si Sir, may mga tauhan si Sir. Yes. So, ibig sabihin, yung ating value formation, yung mga iba pang activity na isinasagawa ng PNP, Sir Mangaldan, ang inyo po bang tanggapan aside from yung sa operation ng focus natin, ay meron din po ba tayong mga activities na isinasagawang ganito? Yung particular partner doon sa Kasimbayanan and the Squad Weekly Interactive Meeting, yun lang sir yung dapat din natin ipaalam sa public. Kasi nakikita nila police. Saan diba? nagaganap? Paano nagaganap? Paano Is nagaganap? it the head itself na nagbibigay? Sir, please go ahead. Yes, in support dito sa Kasimbayanan,
may mga yung mga tao natin ay nabuo sila sa mga teams according to their religious denominations. Okay. So ang ginawa namin na style diyan, may mga ini-invite kami ng mga pastors, mga religious leaders to give us some mga spiritual Mga mentoring. life coach. Yes, life coaches. So kung Iglesia ni Cristo ka, isang team Iglesia ni Cristo, ang Galing. tinatawag din nila ay kapwa din nilang iglesia. So pag Muslim brothers, ang tinatawag din nila ay Muslim brothers. So itong mga life coaches na to, kasama namin sila na lumalabas din upang ma-counteract din yung ma-interact din yung ating community. So like what nangyari doon sa Monday, yung balik eskwela, kasama namin Oo nga pala, kumusta Yes, sir ma'am. rin sa balik eskwela? Naging successful naman Dineploy po. nyo ba lahat yung tao? Yes, a normal deployment, pero yung iba Congratulations yes, ma'am. pala ha. Rine-focus namin sa mga schools. So yung pinuntahan namin na school ay itong Pineda Elementary So no School. untoward incident Yes, ma'am. reported. Yes, ma'am. Awan ng Diyos. So kasama namin yung isang pastor at in-engage namin itong mga teachers, and then we offered them some projects like Adopt a Pupil program, and also yung in-offer namin sa kanila na i-adapt namin yung school for the maintenance. So by doing that, natutugunan namin yung challenges ng kasimbayanan na kailangan ito ay magiging interoperable, magiging interactive sa bawat isa Ganda towards naman yung kaunlaran Yes, partner. natin. Yung kasi building, yung maintenance. bali, Parang initiative. Parang tatay na, sige anak, dito ka sumilong, ayusin ko bubong. Di ba, no? Initiative na ni Battalion Commander yung Wow, ang Adopt the galing Pupil and naman. the Hindi, maintenance of the maintenance school. nga ng school eh. Iba pa yung ano niya. Anyway, aside from that, hindi rin po lingid sa ating kaalaman na it's very alarming, na ika nga, di ba, Ma'am Vanessa, na hindi na uubos yung mga masasamang loob sa lansangan. Lalo higit, andito pareho expert sa operation ng kasama natin. Siguro unahin natin si Sir. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon, lalo na po yung safety and security na ating mga estudyante na hindi lingid sa ating kaalaman na from the outside or maybe from the inside ay may mga nakakagawa pa ng mga ilang bagay na ikinapapahamak ng ating mga mag-aaral. Paano po nababantayan nito ng ating mga kapulisan? So it is a combination of the covert and overt operations. So when we say overt, nandyan po yung talagang intensified na police visibility. Base po ito sa crime mapping at saka yung crime clock. So yung crime map, yung saan lugar yung kailangan fokusan ng pansin at anong oras. So nandyan po yung ating pagkikipagtulungan sa mga city stations. Nandyan yung PADS, nandyan yung mga combinations ng mga law enforcement operations, checkpoints operations. So nandyan din yan yung mga ating mga awareness and information drive sa mga eskwelahan, na kung saan ini-inform natin sila tungkol sa masamang epekto ng droga, paano pag-iwas ng krimen, at kung ano pa yung mga kailangan nilang malaman tungkol sa peace and order development. So dito sa covert, nandito yung ating mga intelligence operatives na nagta-target hardening, nangangalap ng mga informations, at mga iba pang intelligence operations. Okay, ang daing bumabati kay Lieutenant Colonel Hendrix Borillo Mangaldan. Ang dami, and kay Ma'am PSMS Vanessa David Maripi Police is Station 1 yun. Ang dami kay Sir, pero still mag-station break muna tayo. Okay, tayo po magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. We are extended. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL.
Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, mali po nagbabalik ang inyong lingkod, Flory Gavitan. Kasama ko pa rin live dito sa ating impilan ng aking co-anchor, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Sir, magandang tanghali. Magandang tanghali, partner. Kasama pa rin natin ang ating Tuloy-tuloy mga pa rin panauhin, ang ating mga awardee, no? Diyos ko, talagang lunod na lunod ako sa kay Sir Mangaldan, ano? Una sa lahat, ako din po ay anak ng isang uniformado na kung saan ay naging intel din, ano, yung aking magulang. Kaya para bang nare-refresh ako, no? Yung sa tuwing patutulugin kami, yan ang mga mangaral sa amin. Okay, magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. At sa dami po ng ang nag-review, bumabate, maraming salamat po. This time, bago natin tanungin, kasi curious ako kanina, nagtatanong ako kay Lieutenant Colonel Mangaldan, yung composition ng district Mobile Force Battalion, yung pala because it's from district, no? Kasi tinanong ko kung yung ating intelligence unit ay is it the same as hindi. On how it was created, mamaya po sasabihin sa atin ni Sir Mangaldan. Pero ngayon, alamin natin si Ma'am Vanessa, yung sabi nga kanina, siya ay bahagi rin ng operation. Actually, operations awardee din po si Ma'am. Ma'am? Yes po. Baka may nais kang i-share sa amin, lalo higit yung expertise mo dahil community Yes, relations. more skills po, more on community engagement po tayo. Oo. Inline po sa sa programa ng ating mahal na CPNP, yung kasimbayanan, yung kapulisan, simbahan at pamayanan. Yung mga pulis po natin ay meron po silang weekly face-to-face squadding kung saan meron silang kanya-kanyang mga life coaches. Kahit sa substations, up to headquarters po ay may mga life coaches po tayo na nagbibigay ng spiritual nourishment sa ating mga kapulisan. Napaka-importante po yung meron tayong spiritual knowledge para para mas ma-deliver natin ng mas maayos ang ating service sa publiko. Kailangan rin tayo sa Diyos, manalig po tayo sa Panginoon. At saka napakalaking bagay talaga sa buhay ng isang tao, napakalaking bagay yung laging may nagpapaalala at higit sa lahat yung may takot sa Diyos. Napakalaking bagay nun. Dahil ang serbisyong talagang ibinibigay ng bawat isang alagad ng batas kapag may takot sa Diyos ay galing talaga sa puso. Opo. Yes, Diba? partner. Anyway, tulad ng tinanong ko kanina, curious ako, baka maiwan yung tanong ko, no? Yung paano ba ito nabuo? Kasi sa isang pangkaraniwang mamamayan, halimbawa sa isang police station, meron tayo dong intel, meron tayo doon. Kanina, pinapaliwanag po sa akin ni Lieutenant Mangaldan, knowing that yung ating district, no, mobile force, tama ba ako, sir, ay created dahil ito ay unit, from the district. Go ahead, sir.
So, ang District Mobile Force Battalion, kagaya ito sa mga, walang kaibahan ito sa mga ibang battalions sa mga sa mga districts natin NCR-wide. So ito po yung unit na under the special staff ng ating district director. So wala po itong kaibahan sa isang station na kung saan ay may mga kanya-kanyang staff din, may mga admin, may intel, may operations, may supply, may finance, and so on and so forth. So ang District Mobile Force Battalion, ito yung nagiging support. Sila yung nagbibigay ng operational and administrative support sa lahat ng mga city police stations na kung saan siya sinasakupan. So, example dito sa DMFB EPD, kami po ang nagbibigay ng support sa ating mga city police stations. Ayun, parang ika nga halimbawa, we have the Mandaluyong Police Station, Marikina, Pasig, and San Juan, parang sumusuporta Yes, ma'am. yung Exactly. oo, yung unit ni Yes, Sir. ma'am. So, Yes, partner, tama yun. Ayun. Anyway, Arnold, no? Umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam, and this time, sabi ni Sir kanina, ang haba daw. Sabi ko sa iyo, Sir, isang pikit lang, wala na ulit Mabilis yun. lang siya, sir. Talaga. Bigyan natin ng Galing naman sa puso, partner, yung sinasabi. Kaya walang. Hindi nga, sabi niya kasi kanina, ang haba niya. Nagsalita ka lang, Sir, tingnan mo, lumanding na tayo doon. This time, hingan po natin sila ng kanilang parting messages para po sa ating mga kababayan. Again and again, congratulations po sa ating mga Congratulations. awardee. So this time, we'll be asking for her parting message from Police Staff Master Sergeant Vanessa D. Guzman David, Chief Clerk ng SCADS po, awardee ng 121, no? Police, ano ba yun? Service Anniversary. Ma'am? Thank you, Tita Flory. I would like to take this opportunity para pasalamatan po din ating mga stakeholders at mga advocacy support group natin na sumusuporta sa ating outreach programs. Alam naman natin na hindi natin kayang i-sustain kung sa fund lang ng ating PNP. So, kailangan natin ng support sa ating mga stakeholders. At maraming salamat sa pag-invite po sa amin ngayong tanghali. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga programa na maghahatid serbisyo sa ating mga kababayan sa Marikina City Police Station. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa po na nakikinig, maraming salamat po. Okay, from PNPA Class 2002, Class C Naglaya, the awardee. Again and again, congratulations. Hingan natin ang parting message ang ating butihing opisyal, Police Lieutenant Colonel Hendrix Mangaldan. Thank you, Ma'am Flory and Magandang tanghali po. Sir Robert. Of course, I would like to take this opportunity to express my gratitude sa pamunuan ng ating PNP led by ating mahal na Chief PNP and ating NCRPO Director and our Director ng EPD, yung kanilang trust and confidence sa akin na humawak at patakbuhin ang District Mobile Force Battalion. And of course, sa ating mga personnel, salamat. As what I have been saying, the commander is just as good as his men and just as bad as his men. So this time, we are proving that you are good as your commander. Hindi natin nakuha yung pagiging champion ng DMFB kung hindi dahil sa inyo. It is a kabuuan ng ating mga individual contributions. So salamat sa inyo. Sa aking pamilya, salamat also sa walang tigil na suporta at pagmamahal. Alam ko mas maraming kaming panahon na wala, pero nandyan pa rin kayo sa amin. Sa ating mga kababayan, mga stakeholders, thank you. You are the reason why we are here, and you are the reason why we still excel, because of our passion and commitment to serve and protect you. Thank you so much.
Okay, maraming salamat po. Siyempre ang aking Partner, partner, ah. paalam ka na. Opo, sa ngalan po ng aming Chief PNP, Police General Rodolfo S. Azurin Jr. at ating pong Regional Director, Police Brigadier General Jonel C. Estomo at ang ating pong District Director, Police Colonel Attorney Wilson C. Asueta at sa ating pong CDDS, Police Colonel Bernardo Capili at kay Police Lieutenant Colonel Renan B. Patan, Chief DICAD at inyong pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Muli, maraming salamat po sa makabuluhan at isang oras nating talakayan sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Okay, maraming salamat po sa ating tigapagtaguyod, ang Angel's Burger, ang PharmaServe, ang Balyacar Transit Inc. at ang PAMI, Passenger Accident Management and Insurance Agency Inc. At sa lahat po na ating mga nakadaupang palad, sa ating reporters, kay Police Corporal Lanes Cerezo, Police Corporal Cortez, Police Corporal Robin Barameda, sa The Man Behind, Lingkod ng Bayan, si DDS, Police Colonel Benliner Capili, magandang tanghali kay Ma'am Kat, at sa ating po mga panauhin, and at the same time, awardee ng Philippine National Police. Congratulations po, we are very proud of you. So once again, sa technical side, thank you very much kay Engineer, kay Nold, kay Ray. Again, ito po ang Abang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Mula sa top-rated music station ng dekada